Praise the Lord, glory to God. Purihin po ang Panginoon. Today is June 13, 2024. Ayan, June 13 po. Okay. Let us pray. Father God in heaven, we glorify your name, Almighty God. Thank you that you gave us another day to have a short meditation of your word. Our life alone is a manifestation of your love. Thank you for remembering us always. You are our faithful God. The God who provides everything. You are the God that heals and gives comfort to us. Father God, forgive us from our transgressions. We are truly weak. Lord, we pray for a clean heart. Give us the joy to always serve you. We pray for your guidance every day. May we humbly submit ourselves to your will for us. May we learn to love our neighbor as how you love us all. May we be faithful to you, our loved ones, our friends, and to all the people we meet every day. Lord, please open our hearts and eyes to the need of others. Strengthen our body every day. May we learn to be grateful for that we have, because some do not have at all. Thank you, Lord. Everything we pray in Jesus' name. Amen. Lord God. Mainit po. Ayan. Hindi na natin malaman saan tayo lalagay. Hindi nga ako pwede mag-ventilator dahil ng dalawa kasi nagre-reflect sa internet. Yan po. Ika lang ha. Pasaway itong mouse ko ngayon. Saglit lang po. Pati tayo na happy birthday. Happy birthday to Brother Herman Arcino. Happy birthday to Sister Ria Ang. Happy birthday to Brother Ernesto Aquino. Happy birthday to Aljun Sales. Happy birthday to Sister Andrea Angustia. And happy birthday to Brother Larry Herbacio Francisco. Glory to God. Happy birthday po sa lahat. Sa mga nagdiriwang ng birthday ngayon, happy birthday. May God continue to bless you, to guide you, to bless your family also. To give you wisdom in everything in your, and to give you the victory in all your battles. Yan po, happy birthday po sa lahat. And may God bless you with more birthdays to come. Yan, glory to God po. Happy birthday po. Natulo na pawis ko. Yan, super init. June 13 po ngayon. Salamat po ulit. Thank you to all the people who supporting me, sharing my FB, my reels, my videos po. Salamat. May God bless all of you. Yan po. At ngayon ay may tupak tong aking mouse. Saglit ha. Yan. Hallelujah. Ito po. Yan. Tagalog tayo ngayon pero Tagalog po, but I will try my best to speak in English. Pero kasi, mas it's really convenient for me to speak in Tagalog so that I can express myself. Yun po. Hindi kasi nagtatry tayo na mag-ayos ng settings na yung may translation. Kaya lang hindi nag-workout sa akin, hindi ko alam. Yan po. So, ayan, try natin. I'll try my best to also translate some in English, no po. So, pag Tagalog kasi, mas na-express ko yung gusto ko sabihin. Asan na? May tupak talaga tong aking Ang share ko lang po ngayon ay yung hiwaga at kabutihan ng Diyos. Mystery and goodness of God. Yan po. So, may share lang ako na babalikan ko dati. Shoutout po ako kay Sister Esther Costello. God bless po. Yan, by the grace of God.
By the grace of God, papagaling tayo ng Panginoon na po. Yan, dahil nagsishare tayo ng gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. So, you asked God and He answered you. But you did not understand immediately His answer or if He really answered you. But later on, just keep on praying and get near to God. Listen to His word from His sent ones and His voice become louder. Yan po, na nagtatanong ka sa Panginoon, sinasagot ka niya, pero may mga times talaga, maraming times na hindi natin maintindihan or late na nating naiintindihan. Yan po, later on na, yun pala yung kaya pala ganun, di ba? So, yun po. At nga, kailangan talaga na ano po tayo na magpray nga, gumawa ng kalooban ng Panginoon, makinig ng salita ng Panginoon sa kanyang mga sinugo, at magiging malakas po ang boses ng Panginoon sa atin. No po? So, yan. Kaya nilagay ako na lahiwaga at kabutihan ng Diyos. Yung ano ko, parang, yan, gusto ko i-share sa iyo. Although, yung iba po dito ay na-share ko na, yan, parang ano ka lang, parang parang summary lang yung iba. Although, iba lang yung ginawa ko dito. And, of course, yun nga, accept Him first, believe, repent, and be baptized. Nga, para mo mas marinig yung boses ng Panginoon, syempre, kailangan tanggapin mo siya. Yan, kailangan, syempre, ikaw ay magitupa ng Panginoon, diba? Tanggapin mo siya, maniwala ka na, sumampalataya ka na, siya ang iyong Panginoon, ay iyong tagapagligtas, at magsisi at magpabautismo. Ano po? Kasi yun ang gusto ng Diyos, na tayo po ay maging masunurin. Masunurin, mababa po sa kanyang harapan, maging dapat. Yan po, tayo po ay magpasakop sa katwiran po ng Panginoon. Ano po? So, at kung kayo po ay nakakasunod sa aking live, if you happen to follow my live, most likely, yung iba marirecall nyo yan. And if you happen to have Alzheimer's, no po, ako kasi, I told you, I always promote Permax kasi nga po, yan ang nakatulong sa akin na para do sa parang Alzheimer's kasi nga po ako ay na-operan sa right brain. Yan, at kagaya nung nakausap ko dun sa Dubai, yung nurse na stroke kasi yung tatay niya. Ang nangyari sa tatay niya, ang naalala niya yung present, tama ba? Yung past yata yung past ang naalala niya, yung present nakalimutan. Yung sa akin yung ganun. Past ang nakalimutan, naalala ko, yung present nakalimutan. Pero hindi po lahat. Yan. At ang Permax kasi maganda talaga sa may Alzheimer's po. Tsaka kung kayo ay sa mga haba naalala ko pa, cross-eyed, mga duling po. Yan. Puri po ang Panginoon na dediretso po by the grace of God, by faith talaga, maniwala kayo sa Permax na dediretso po talaga ang paningin nyo. At meron na nga po kasing duling na pa-diretso po ang mata ng Permax. Sa Permax, true Permax po, ano po. So, ayan. Ako kasi, naalala ko pa yung even yung past life ko, kaya sinasabi ko po sa inyo. And ito nga, ito yung balikan ko, yung tayo po ay naakasahan sa Dubai. Okay po, ang title po natin, Hiwaga at Kabutihan po ng Diyos na po, Mystery and Goodness of God. Yan. And, eto, isa pa palang na itanong ko sa Panginoon, nung tayo po ay, yung tinanong ko kasi sa Panginoon, sabi ko, Lord, is this the true church? Yan. So, I ask, bakit pa gulo ko ka? Hindi, Tagalogin na lang. Ayun nga po, tinanong ko na, Panginoon, ito ba yung tunay na church? No po. So, nasabi ko yan dati. At ito pa, ayun nga, sabi ko, bakit mo inaalaw na gawin nila to sa akin? Yan. At, isa pang tinanong ko pa sa Panginoon na ito ay dinaglag ko, na sabi ko sa Panginoon, Lord, kung alis ako sa church na to, saan ako pupunta?
Ayan. At yun nga po ito recently ko kasi ito pinaalala ng Panginoon. At yun ang sagot ng Panginoon nung ako ay pinadalang po ng sundo. Yan, kasi hindi na nga ako dapat a-attend ng evangelistic, pero nagpadala ng sundo ang Panginoon. So yung kumbaga, hindi ko man naintindihan that time, pero nagpadala siya. Ang ano ko lang kasi that time, may dumating na sundo. Aba, edi sumakay ako, diba po? So, gano'n na nangyari. At, ayan, sabi ko na ang hirap kasi pag wala akong church. Yan, hindi po, parang hindi ako mabubuhay pag walang church. Umalis na ako sa kabila, sa Catholic, tapos babalik ako, di ba, parang hindi sa nakakaya. Pero, syempre pag umaalis tayo, di ba, parang ayaw na natin bumalik. Although, iba naman sa mga girlfriend, boyfriend, iba naman issue po yun na. So, mga ibang bagay lang po. And, ito po yung test from God and temptation from Satan. Yan nga po na na-accuse po tayo. At ganun din po yung sa mga kapatid na rin, ganun din na merong test and temptation. So, sa akin yung temptation na kung ako ba ay magagalit, yan, at yung test nga ng Panginoon, kung ako ba ay patuloy pa rin maglilingkod po sa Kanya. At pinili nga po natin na patuloy pong maglingkod. Ito po rin po, Panginoon. At eto pa, yung nawala nga yung video ko, kasi marami yun na yung mga FB live ko po. Isa number 1 na tatandaan ko ay yung December 31. Alam ko 31 talaga. Pag uwi ko from Laguna, nag-live ako ng hapon. Yan po. At yung birthday ko nga, January 13, nag-live din ako. Basta, ang nangyari kasi, ang gusto kong i-point out po dito na, sabi ng Panginoon kasi sa akin, shoutout po ako kay Sister Laila Tagayuna Nogpo po. God bless po, sis. Sabi kasi ng Panginoon sa akin, i-upload ko yung mga video ko sa FB, sa YouTube. Yan. Alam ng Panginoon, stress na ako. Kasi Lord, parang ano yun from July up to January, kulang 100 or sabi mo ng 40, 50. Nakita ng Diyos, stress na ako. Na paano ko ba gagawin ito? Nag-i-intro pa ako ng konting intro, ganyan. So, anong nangyari, ang gawa ng Diyos, nawala yung video. Yan, at ang tinry niya ay yung kasi nakita niya sa puso ko na ako po ay handa sumunod, pero stress ako na kaya hindi ko talaga everyday na i-upload, yan, minsan mag-upload ng ganyan. Tapos hanggang sa nagulat ako, yung video na inaakala ko mga more than 50 na, yan, napunta sa 15. Yan po, at piyaya nga ng Panginoon, kahit windang ako na nawala yung video po, ay sabi ko, gawa to ng Diyos para hindi ako mahirapan. Yan, at kaya nga yun, nung yung deadline, kasi nag-aabol ako ng deadline Ang binigay kong deadline, pinangako sa Panginoon ay, hindi ko alam, April yata. Katapusan na March, kung ako nagkakamali. Hindi. Katapusan na April. Yan. Kasi nung April, sinabi niya na sa akin na mag-simultaneous live ako, FB and YouTube. At ginawa ko rin po yun, yan. Kaya nga nagkaroon ako ng app, ng Praise Him Live po sa aking pong cellphone, yan. At biyaya ng Diyos na pagtagumpay rin po natin, yan po. At yung nga nawala ng mga video na yun talaga, ayan, kasi tanda ko pa yung mga sinabi ko doon. So, yun din yung hiwaga ng Panginoon na nawala yung video, para ako ay, kasi nakita niya, stress na ako, paano ko habulin deadline na ako rin mismo nangako, pero nakita ng Panginoon na ang pagnanasa ko talaga, nagawin talaga. At yun ngang, yung ngang pag-English, ginawa ko naman talaga, yan, at pati yung nga yung utos ng Panginoon na yung sa underwear po, yan, kasi sabi ko nga sa bahay, super init pati, hindi tayo nag-ano ng sa panloob, dahil nasa bahay, pero dahil utos ng Diyos, ginagawa natin, So, po rin po ang Panginoon, at, lang kasi maliwanag. Yan. 'Di ba? 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 '
Inaano ko lang po kasi sobrang liwanag. Ano ba bang cursive? And then, ito po, yung umaga, sinabi sa akin ng asawa ko na sira yung dryer namin. Yan po. At sabi ng Panginoon sa akin nung hapon bago ko mag-live, siya ang sumira. Yan. Para nga, sinabi ko nga, kaya kung nakakasunod kayo, sinabi ko doon na warning po yun ng Panginoon sa asawa ko at sa buong pamilya niya dito. Kasi that time, yung ini-invite ko sila sa home pray. No po. So, sinira ng Panginoon yung dryer as a warning. Pero, nabiguan Diyos. Pero yung nga po kasi, nabiguan Diyos sa, yung nga, na kahit siraan niya yung dryer, hindi pa rin talaga sila nagpunta. Kaya lang, ang bottom line nun, di ba sabi ng Mala Bishop, si Bishop Jonathan Periol, God is patiently waiting, but that doesn't mean that we will keep Him waiting. Yan po na, yun nga, pag dumating yung Panginoon na, kumbaga yan, yung sabi ko nga, di ba, nagkakasakit yung mga anak mo, or may mga dumarating na kahirapan, hindi yan sadya, hindi aksidente, yan po ay nilayon po ng Panginoon para lumapit nga tayo sa Panginoon, para tayo tanggapin natin ang Panginoon, para po tayo ay mabago. Dahil talagang sad-sad na siguro tayo po sa kasamaan. Yung mga reason ng Panginoon, kaya may mga dumarating, pinapayagan niya na tayo po ay dumaranas sa mga ganun po. Okay po, purihin po ang Panginoon. At ito pa, yung Cross of Calvary, diba sabi ko nga na ilang beses po sa akin pinakita po ng Panginoon yon, at kagaya ng gusto niya, shinare ko po. And yung Last Supper nga, na una, ayoko pang i-share kasi nga ay, sabi ko, Holy Week pa yan, Lord, anong petsa na ngayon? Pero syempre, tayo po yung gusto nga natin sumunod sa Panginoon, shinare po natin. Pero ano ba message nung Last Supper? Yung ano lang, yung inano ko lang doon sa video na yun, parang 2 minutes lang, na yung ang Panginoon yung magkakaroon ng hapunan again, na makakasama na ng mararapture, 'di ba? Ng masasama sa eternal heaven po. Yung mga syempre yung mga matatapat, 'di ba? Yung nakasama sa rapture. So ang kumbaga yung hapunan na gagawin na makakasama naman natin ang Panginoon, 'di ba? Yun ang message po nung maiksing kinuha ko do sa video na 'di ba sabi niya, hindi niyo na ako iinom na ubos na ito, 'di ba? Parang ganoon, 'yan. So kumbaga yung mga pinagpala, yung mga blessed ones na naging tapat, naging masunurin, tumagap ng kaligtasan, ang makakasama na biyaya ng Diyos sa yung nga sa hapunan po, sa hapunan na kasama ang Panginoon, napupurin po ang Panginoon, yan. At nung sabi ko nga, yung video, yung sinare ko nung June 11, ang title, Serve God Now. Kinuha ko sa video ng Mala Bishop, si Bishop Jonathan Periol po. Yan. Pero, ang sa akin lang ahiwaga nun, na nawala nga yung video. Shinare ko pa, unfortunately, wala ko nakitang engagement, parang isa lang. Pero ang yun nga po, hinanap-hanap ko yung video, kung meron man, or yan talaga ay gawa ng Diyos, hindi ko po alam. Na po, kasi nga, 'di ba? Parang God is full of mysteries, parang 'di ba? Yan. So, hinanap ko sa Facebook, hinanap ko sa YouTube, wala yung video na yun. Hindi ko po alam talaga. Kasi nung hindi ko dire-diretso napanood, yan. Pero ang inano sa akin ng Panginoon, nung nakita ko yung video na yun, nung umaga na yun ay i-share ko. Yun po, yun yung sa akin ng Holy Spirit. At bago ko pa i-share, di ba paulit-ulit ko sinasabi na serve God now while we have time. Na po, purihin po Panginoon, shoutout po kay Sister Vicky Hernandez, God bless po. Yan. So, paulit-ulit ko rin sinasabi noon. At
date, June 11, 2024. Nakita ko nga, pero nawala. Yan. At para sa akin po, yun po ay hiwaga po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kasi di ko na nga nakita yung video eh. And then, yung nga po yung issue ng remittances po sa anak ko na si Julian, di ba? Na, ang ano kasi, sabi ko, yung hiwaga at kabutihan ng Panginoon. Ang kabutihan ng Panginoon, dahil sabi ko nga, hindi ko alam kung kanino ko pinapadala. Ang inano lang sa akin ng Panginoon that day, yung remittances nga na hindi napunta sa anak ko, yan po. Pero, di ba, sabi ko nga, kung nasusundan nyo yung aking video, yan, ay nagtanong ako, sabi ko, hindi ko alam kung kanino pinapadala. Yan. At ang nangyari, siguro after a week or 2 weeks, may nakita kong notebook ko at nakasulot dun ang account number ng brother-in-law ko. So, dun na kami nagpapadala, sinagot ng Diyos ang tanong ko. Pero hindi ko naman siya talagang tinatanong lang, parang ako ba ay talaga nagsasaliksi. Pero ang Diyos po kasi nga, palibasa nga, tayo po ay, sabi ko nga, tayo magtapat sa Panginoon, gawin natin lahat ng gusto niya. Tuparin natin lahat ng utos niya. Ang Diyos talaga, kahit di mo na nga tinatanong, sumasagot. Pero, hindi mo kaagad-agad maunawaan ang sinasabi niya, na yung pala'y tinanong mo, sinagot ka niya, later on na lang, mapapagbulay-bulay mo. Napopurin po ang Panginoon. At, yung nga, binakita niya yung account number sa akin. Ito po, ito na siguro ang last, yung Good Samaritan. Ito ayoko na sana sabihin, pero sabi ng Panginoon na sabihin ko na rin, na wala palang Good Samaritan. Po, yung po pala ay talagang sa akin po, yan. Dahil ang nangyayari, ako po ay, di ba, PWD po tayo, na-stroke tayo. Tayo po ay may SSS. Nung alam ko, sinabi ko rin doon sa video ko nga, yan, pero nawala nga yung mga video na yun eh. Na nag-apply ako ng, ng benefit, yun, di ba, yan. Dahil nagulog naman ako sa SS na po. So, nabigyan ako ng yung lump sum nung January. Ayan, in-apply namin ng katapusan ng December, magpapasko. Alam ko, bago kami pumunta magpasko sa Laguna, kasi that time, 2022, tama ba? Yan yata. Sa Laguna kami nagpasko. Na po. At tapos, ang nangyari, nakuha namin lump sum nung January. Kasi may email sa akin, may text. At after nun, di na ako umasa na kahit ano, kasi nga, yun ang sabi kasi ng mga sa asawa ko na yung makukuha, yan po, at sabi din ng SSS. Tapos, anong nangyari pala, hindi ko alam paano ko po nalaman na galing pala sa SSS ko yun. Yung sabi ko, may Good Samaritan monthly, pinapadala ko. So, wala pala talaga, yung po pala ay galing sa SSS ko, galing dahil na-aprobahan po ako sa partial monthly disability benefit. Yan, hindi ko alam na nagkaroon ako ng pension po. At kung kailan nag-start, hindi ko na rin maano kasi pag binubuksan ko yung app sa cellphone, hindi mag-appear. Basta nag-start siya ng 2023. Yan. At that time din, kala ko ngayong Good Samaritan, that time yun, nasabi ko matagal lang siya nagpapadala. At bakit ko po nalaman na SSS pala yun? Nag-text po sa akin na SSS na basta may tinik siya kasi yung dati kong loan yan po. Na alam ko kasi na ayos ko na yun. Tapos meron yung website. At doon ko nakita yung pinapadala nila monthly sa akin. Yan. So, eto nangyari to, siguro 2 weeks ago, nasabi ko, hindi ko na i-rebel. Total, ako lang din naman. And yun nga, kasi ng Panginoon, para nga po, maano natin, hindi, para i-correct po ako. Yan. So, diba sabi ko, pagka ako ay nagkakamali na sinasabi, kinukorek po ako ng Panginoon. Kasi syempre, lagi ko sinasabi sa Kanya na, Lord, kailangan i-check mo yung outline ko. Kasi pag ako nagsinungaling, mali yan,
ay syempre ibabash po tayo, ano po. Hindi ibig sabihin, ako yung magdadala, di ba? Dahil nag-share ka ng word of God, tapos puro peke yung sinishare mo, di ba? Puro kasinungalingan, ano po. Kaya nga, sabi ko sa Panginoon, na biyaya ng Diyos tayo po ay napagkatiwalaan na mag-share niya nga po ng kanyang mga salita. Sabi ko, di ba, na-share ko pa sa aking FB Live, na umiiyak ko, talagang palahawa ko, narinig ako ng asawa ko, na bakit ka ba umiiyak? Ang lakas-lakas. Kasi ang sabi ko lang sa Panginoon na, kumbaga, hindi naman literal na bakit ako. Kaya lang, ang ano ko kasi, sabi ko, kaya ko ba? Yan, di ba po? Purihin po ang Panginoon. So, kaya ako umiiyak. Hindi yung sabi ko na, bakit ano pa, yung end time pa? Yung parang, ano ba yan, Lord? Parang end time ba? Yung, I mean, ang bobo-bobo ko eh, di ba? Ganyan po rin po. Iyak tayo. Ayan po. So, ano, ayun yung nga, na ano ko na, tawag dito, yung nga, sabi ko lang sa Panginoon talaga na, yung nga, baka hindi ko mapagtagampayan. Ano po? So, ano, sorry po. Tapos, ayan nga, ayan, yung nga, pag nag-ano ko ng outline, sabi ko, Lord, i-check mo. Kasi baka mali. Pupurin pang Panginoon. Shoutout po kay Sister Samara Tabin. So, yun po yung mga iwaga ng Diyos na minsan, hindi talaga natin maintindihan. Pero, pag talaga hinanap po ang Diyos, yung mukha ng Diyos, sasagot siya talaga eh. Yung pupurin po ang Panginoon. At, eto po. So, yun nga, sabi ko na kinokorek ako ng Panginoon kasi ang akala ko may Good Samaritan. Pero yung pala po ay galing po pala yung sa partial monthly benefit ko na nakalagay doon na aprubahan ako. Kasi hindi na namin inisip na mag-asawa dahil meron siya kaibigan sa sa SSS dito po sa dako ng Pangasinan at ang asa nga lang namin lamsam. Pero po pag i-check ko kasi yung yung aking mga remittances, yung mga ano ba yung bayad sa SS. Ano po kasi ako pasok. Yan, kumbaga nakapasok ako sa mga requirements po nila. Purin po ang Panginoon. So, kumbaga, sinishare ko lang sa inyo yung mga napagbulay-bulayan ko po. Ano po, purin po ang Panginoon. At meron pa pong, asan na ba? Alam ko may isa pa. Ito po. Hindi, ito po pala ay ano na, ayoko pala sabihin talaga to. Yan, na may nireveal ang Panginoon sa akin. Siguro 2 months ago. Pero pinangyari ng Panginoon last month. Napopurin po Panginoon. At sabi ko nga, I rather not to reveal na lang po yun kasi medyo wala naman po ako sa right position para para sa akin po na para hindi na dapat yan po. Pero ang lang kasi ang point ko lang is sinabi niya sa akin parang ayaw kong maniwala pero pinangyari niya po. Purihin po ang Panginoon. Yan, pero forever na hindi ko po sasabihin yan. Although taklesa nga tayo, meron tayo na pagsabihan isang malapit po sa akin. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ni-reveal niya sa akin 2 months ago po. At sana nga wag kumalat yung kung ano po yun. Kasi ayoko nang anuhin po. I rather not to talk about it. Na po. At, eto nga sabi ko, na sinabi ko nung una, eto po, ang manonood lang sa akin, yan, ay yung mga taong curious, yung mga taong may pakialam sa kanilang kaluluwa,
yung mga taong may pagmamahal sa Panginoon, yung mga taong ah kumbaga may interest po sa salita ng Diyos, no po. At talaga namang sasabihin kong totoo po talaga yun, no po. Kaya nga, walang masisi ang tao kung mangyayari ang mangyayari na ang Diyos ay talaga marami maiwan. 'Di ba? Abala tayo sa maraming bagay, no po. So, kung yung mga tao talagang may pakailam sa Word of God, may pag-ibig sa Diyos, talagang kinakalkal ang katotohanan, ayun talaga manonood sa'yo, 'di ba? At yun ang maliligtas kasi sila yung may pakialam sa kaluluwa nila. Sila yung may pakialam sa kaligtasan, 'di ba? Sila yung may pagnanasang maligtas. Purihin po ang Panginoon. Sabi po dito sa Genesis 6:13, New International Version. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going, naiyak pa tayo. I am surely going to destroy both them and the earth. At sa Tagalog po kinuha ko. Saglit lang po ito. Pero napahaba na po tayo. Sorry po. Genesis 6:13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito sila ay aking lilipuling kalapkip ng lupa. Purihin po Panginoon. Sabi dito sa, eto po yung sa Noah's Ark, kung siguro naman alam po natin lahat na po, na ayun ay true water, na sila ay hindi naniwala na magkakaroon ng malaking baha, di ba po, ang init-init, yan, nag-iinuman, naglalaklakan, ganyan po, di ba? At sabi dito pero nangyari nga, nagkaroon ng 40 days, 40 nights yata na baha. At nalipol po ang mga tao, no po. At sabi dito sa Luke 17:26-27, New International Version. Just it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. Purihin po ang Panginoon. Sa Tagalog po. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa hanggang sa mga araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ito po, ito lang yung ko dyan na kasi nga tayo kahit Tagalog, minsan di pa natin maintindihan. Ako po ay aminado. At kahit English nga, di ba, chinecheck ko, lalo na pag mala si E.M. Bishop Jonathan, pag merong yung policy of reasoning pala yun, na para lang maitama natin yung gusto natin. Di ba? Yung kumbaga kahit mali gusto natin itama kasi yun ang gusto natin dinidistort po natin yung word of God. No po? So ako talaga chinecheck ko sa Google kasi hindi ko alam talaga. At yung kahit yung Tagalog, hindi ko rin po alam. At eto nga, 'di ba, sabi diyan na sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok. Okay po. So yung word na pinapag-aasawa sa panahon natin now, yun po yung, 'di ba, inaprubahan na yung mag-asawa ng same-sex marriage. Di ba po, nag-asawa, and then, ngayon nga, pinapag-asawa, babae at lalaki. I mean, lalaki to lalaki, babae to babae, no po. So, ayan, narinig ko lang sa mensahe kagabi. Hindi ko po alam ang meaning, no po, aminin ko po sa inyo. Pero etong Noah's Ark, yesterday ko pa gustong i-share to. Yan po, kasama ng Sodom and Gomorrah po. Yan. Pero kasi nga, sabi ko mahaba-habang verses pa to So, dun tayo sa maiksi. Yan po, dahil ayoko ngang humaba. Pero ngayon napahaba. Pero biyaya ng Diyos kahapon, 17 minutes lang po.
Glory to God. So, nangyayari na kung ano yung nasa Biblia, 'di ba? Ito po base sa aking kaalaman, no po, sa ating patuloy na pakikinig po ng salita ng Diyos. Ang mga mostly ang nasa Old Testament po, yun po ay mga hindi pa nangyayari, no po. At ang nasa New Testament, dahil ito nga po New Testament ay ito po yung pagdating na ng Panginoong Jesus. Ito yung mga parang ongoing po, no po. So ngayon nakikita na natin na yun nga, nagkakaroon na ng same-sex marriage. Pero ano ba, na ginawa lang naman talaga babae at lalaki, di ba po? Pero kasi matigas nga ang ulo ng mga tao, di ba? Yan nga po. At iyan ang sinabi na darating nga ang Panginoon sa mga araw na ganito. Ito na nga kaya nga tayo nasa end time na. Kasi yung, di ba yung sinabi natin before na yung, yung nagkakaroon na ng, yan nga yung travel sa Mars, di ba po? At yung sa Apollo 30, ano ba yun, di ba? Yung nag-travel na nga sa space, space shuttle, sabihin ko. No po, na ano na nga sa kalawakan, di ba po? Yan. So, eto na nga yung mga sign. No po. Kaya, ano lang natin, napaka-importante po na sa mga nanonood sa atin, na tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos sa mga sinugo po ng Diyos. Puri po, Panginoon. Kaya ako nakikinig, diba? Sabi ko, hindi po ako natatapos sa pakikinig. Kasi, may mga ano talaga hindi ako maintindihan. Yan. At sa kanila ko lang na, pero merong iba na, ang biyaya ng Diyos po, pag tayo po ay masunod sa Panginoon, yung mga, hindi natin naunawan dati, by the grace of God, ngayon ay mas madali ko na lang po maunawaan. Yan. Pero, yan nga, sabi ko, ipinapag-asawa, ito ko talaga naintindihan. At biyaya ng Diyos, nanood tayo kagabi ng mensahe ng mahal na Presbyter Levi Periol po. Yan. Ay, sabi ko, yung pala ibig sabihin, no, na ano ko na yun dati, hindi ko siya pinansin. Pero yung pala ibig sabihin. 'Di ba? Na, ayan nga, ito na yung mga senyales na talaga po ay nakawasa na tayo. Yan. Meron pa akong isang parang inaaral, yan. Actually, doon sa sinabi niya rin. Pero may sarili kasi, may parang kong point of view ko doon. Yan po. Pero hindi ko pa ngayon. Ay, aralin pa natin. No po. Puri po, Panginoon. Kaya napakahalaga po sa mga nanonood. Tayo po ay huwag magpalinlang. Na makinig po sa salita, sa mga sugo ng Diyos. Marami talagang magsishare po ng Biblia, pero pwedeng nagsishare sila para sa sarili nilang kapakanan. Hindi sila dahil syempre kikita sila, kunyari yung mga YouTube, yung mga ganyan, di ba, content creator, no po, kasi syempre para maraming subscriber. Kahit unang-una hindi nila naintindihan yung Word of God, dahil di naman sila pinagpayagan di ba po. Pangalawa, para lang makakuha nga ng views, di ba? Pero ano bang, di ba, sinare natin dati na biyaya, may mga matatapang na nagsishare ng Word of God. Yan, kahit na masakit o pending. Kasi nga, ang nakataya dito, kaluluwa. Yan, kaluluwa talaga. Pag, kumbaga, ikaw matutuwa ka ba pag nakita mo na marami ka talagang subscriber, pero ikaw mismo, naiwan ka sa rapture. Diba? Diba, ang sakit? Shoutout po kay Sister Rose Obero, God bless po. Diba yun po, kaya ang biyaya nga po, yan, ako'y lagi ko pinapasalamat po talaga. Tayo po ay proud port watcher po. At sabi ko nga, ako po ay parang yung mas ginaganan, hindi ginaganan in the way na na para natutuwa ka. Yan, hindi kasi nga, mas naghahayag po ang Panginoon, puri po ang Panginoon. Kasi nga, the more na hinahanap mo nga ang Panginoon, mas lalo siya magre-reveal sa'yo. No po, puri po ang Panginoon. Yan, kaya ganun po ang gawin natin, lalo po sa mga Port Watch Nation, no po, na talaga tayo ay, hindi talaga natin alam ang araw ng bukas. Kaya yung mga natin, pamilya natin, kung tayo nasa abroad, pamilya nyo sa Pilipinas, kung medyo na
kunyari, nagpunta ka sa Fort Watch, di ba? Kahit pa paano, medyo kang kaliwanagan. Yung mga kamag-anakan mo sa Pinas, sa may kamag-anak, ay, abay, syempre, akayan mo. Di ba po? Dali mo sa katotohanan, dali mo sa kaliwanagan, dali mo sa kaligtasan. Di ba? Kasi nga ay, eto ay huling-huli na. Di ba po? Abay, hindi natin alam kung may inahanda talaga Panginoon na bagong langit at lupa. Yan po. Pero, tayo nga kasi is, after yung rapture nga, immortal body na po tayo, di ba? Tayo po ay nasa katawang hindi nasisira, di ba po? So, ibig sabihin, hindi ka na mortal na tao, di ba po? So, hindi natin alam. Pero, ang napaka-importante, tayo po ay meron ng eternal life. Wala tayong eternal punishment, di ba? Yan. Yun na napaka-ano. Kasi nga, yung mga patitigas ang ulo. Yun, sabi ko kanina, na nagbigay ng chance sa Panginoon. Pero yung chance niya, talaga ang Diyos, ano rin di ba yung tao nga napapagod, kung ang Diyos napapagod, tao napapagod, talagang, lahat talaga may hangganan. Na po, hindi pwedeng ang Diyos ang magpakumbaba sa atin, hindi pwedeng ang Diyos ang susunod sa atin. Kung talaga gusto maligtas, sumunod ka sa utos ng Diyos. Napoporin po ang Panginoon. So, yan lang po yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. At, okay po. Ayan nga, yung second coming of Christ is like Noah's Ark. Yung mga tao, ngayon, walang pakialam. So, ganyan na mangyayari sa pagdating po ng Panginoon na, lalo na syempre yung mga tao na gumagawa ng kahalayan, kasalanan, ayaw tumanggap ng kaligtasan, ano po. At lalo na yung mga tao na, yung nga, pag-aasawa, syempre masaya ka na kahit dinistort mo yung word of God, masaya ka, di ba? Pero hindi mo alam, ikaw ay nasadlak sa mas matinding kaparusahan. Yan po, kaya po tayo ay makontento po kung ano po binigay ng Panginoon. Ginawa kang babae, kasi dyan ka nararapat, di ba? Ginawa kang lalaki, kasi para ka dyan, yung design talaga, unique tayo in each and every one of us, unique talaga. Hindi mo talaga pwede i-compare sa iba, di ba? Ikaw si ikaw si ganyan, di ba po? Kaya nga, di ba yung fingerprints, na may iba-iba tayong hindi talaga magkakapareho. Tsaka yung sa mata, sa Dubai, di ba? Pag naano yung mata, ano ba yung eye scan, di ba po? Na ma-detect na ng government na nanggaling ka na sa Dubai. Kunyari, kung ano ka, di ba? So, yun po yung mga uniqueness natin na hindi natin mapagtanto. Akala natin talaga pare-pareho lang yan, pero may pagkakaiba tayong lahat. Purihin po ang Panginoon. Kaya mas maganda po na patuloy tayo magtapat sa Panginoon. Di ba yung, eto last na lang, yung alipin, di ba? Na, kumbaga yung dadatan ng Panginoon, yung aliping nagtatapat. Yung alipin, syempre, na gumagawa ng kalooban niya. Kaya marami talaga na maiiwan. Yun, sa ko lang po, yan, na sinamampalad, maiiwan. Dahil nga, ikaw yung alipin, malamang, ikaw yung alipin na na sinasabi mo matagal pa dadating ang Panginoon ko, 'di ba? Yung amo ko, ganyan. Kaya ikaw ang alipang taksil, ikaw ang aliping hindi tapat. Na po. At syempre pag ikaw ay alipin nga na tapat sa lahat, maraming reward. 'Di ba? Yung sa mga kapatid natin sa Dubai, nagtatrabaho sa house. Yan, biyaya ng Panginoon dahil tapat, dahil masunuri sa amo. Pati sila nag-abroad na. 'Di ba kung saan nagpupunta, sinasama sa kung saan-saan. No po. Purihin po ang Panginoon yan. Tayo po'y manalangin. Let us pray, Father God in heaven. Your word is light unto our path. Lord God, we pray that you will not leave us in darkness. Lord, we pray that you reveal more to us. May we desire to dig in the truth of your word. Lord, we pray that you will give us a heart of a faithful servant, ready to obey everything with humbleness. Guide us, teach us, and mold us. Father God, please protect us always. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Salamat po uli. At bukas po, yan, makapag-live po tayo. Purihin po pang lagi pong manalangin. Wala pong pangakong araw ng bukas. Kaya po tayo po ay maging
Girl Scout na lagi po tayong handa everyday. No po, yan lang yung share ko lagi na ako nga, di ba sabi ko, sinashare, ano po, talaga hinahanda ko talaga lahat. Number 1 na, ayun nga, yung tayo makipag-usap sa Panginoon sa gabi, umaga, yan. Para ano man ang mangyari, tayo nakausap ng Panginoon, tayo po yung nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Tayo yung taong may pakialam sa ating kaluluwa. No po, purin po ang Panginoon. See you po all tomorrow. God bless po.